AKQA. Legit ba talagang platform ito o isang malaking scam? Base sa website ng AKQA, ito daw ay isang multimedia business na nakafocus sa mga digital project kabilang ang product development. Isa daw ang Microsoft, McDonald's, BMV, Coca-Cola at marami pang mga malalaking businesses ang naging kliyente nila para masabi na ang AKQA ay isa sa mga magaling na global digital design at innovation agency. Pero itong binabanggit kong company profile ay hindi connected o hindi affiliated sa website na akqavideo.com na ito nakikita mo sa website na ito. Dahil ang tunay na website ng AKQA ay ang akqa.com. Itong nakikita mo sa screen. Ngayon, kung hindi connected ang akqavideo.com sa akqa.com, bakit nila ginagamit ang company profile dito sa loob ng platform nila? Ang sagot, dahil itong website na ito ay isang example ng brand impersonation at cyber squatting. Ibig sabihin, ginagamit ng akqavideo.com ang company profile, brand, company name at iba pang mga information ng akqa.com para magbukang legit sa paningin ng mga tao. Pero walang kahit anong koneksyon ang AKQA dito sa loob ng website ng akqavideo.com dahil ito ay nagpapanggap lang na isang negosyo para makapanloko ng mga tao. Sa katunayan, ang akqa.com na ginagaya ng akqavideo.com ay magkaiba ang business kaysa dito sa nakikita mong website ngayon. Ang serbisyo at ang produkto ng akqa.com ay gumagawa sila ng mga digital product katulad ng website, mobile apps, user interface at user experience design. Nagpo-provide din sila ng mga strategy kagaya ng media, social marketing, analytics, search engine marketing at marami pang iba. Ang akqavideo.com naman ay isang task scam o isang task fraud. Ibig sabihin, ang akqavideo.com na nakikita mo ngayon ay isang Ponzi scheme na nabubuhay lang sa mga pinapasok na pera ng mga bagong investor at wala talagang tunay na source of income ang platform na ito. Ngayon, bakit ko nasabi na ang akqavideo.com ay isang task scam at task fraud at isang Ponzi scheme? Pag-usapan natin yung mga red flag na nakita ko dito sa website na ito. Unang red flag ay ang source of income ng platform. Bakit red flag? Kasi walang kahit anong pinagkukunan ang platform na ito ng pera. Walang kahit anong serbisyo o produkto para kumita ang platform na ito. Ang bukod tanging paraan kung bakit sila nakakapagbigay ng profit sa mga tao o sa mga investor nila dahil lang sa pinapasok na pera ng bawat isa. Especially sa mga bagong investor o bagong recruit. Yun talaga yung pinaka-source of income nila. Ibig sabihin, pinapaikot lang ang pera mo dito. Once na magbigay ka ng pera, ipangbabayad yun sa mga naunang nag-invest. Ipangbabayad naman sa'yo ay kukunin sa pera ng mga bagong recruit. Ano yung patunay? Okay? Unang patunay ay dahil sa useless na task na ginagawa mo dito. Walang kwenta ang task dito sa loob ng platform na ito. Bakit walang kwenta ang task? Kasi hindi ito nakakapag-produce ng profit sa company. Kundi isa lang itong walang kwentang task para may gawin ka kapalit ng kunwari kinikita mo. No, paano ko nasabi na walang kwenta? So dito sa akqavideo.com, meron silang iba't ibang plan. Punta ka dito sa VIP, meron silang internship, VIP 1, pero ang available lang ngayon ay yung VIP 2, VIP 3 at yung VIP 4. Kung saan, habang tumataas yung investment mo, tumataas yung daily task per order at yung daily earnings. Like for example, 1,000 pesos ang investment, tumataas din yung kinikita mo, tumataas din yung task na gagawin mo. Like for example dito, 5 per order, 6 pesos. Ang daily profit mo ay 30 pesos. Dito naman sa VIP 3, 4,000 pesos, tataas yung daily task, tataas yung per order, at tataas yung daily earnings mo. So habang tumataas yung investment mo, sign po yan ng Ponzi scheme, okay? Sa loob ng task fraud at task scam. So paano ba gagawin dito? Click mo lang yung mga video dito, then ipi-play mo, hihintay ka ng 10 seconds. Once na 10 seconds na, submit mo yung complete task, then gano'n na, kikita ka na. So ito pong paraan ng pagkakakitaan na ito ay walang kwenta. It's a user interface na kagaya ng ibang mga task scam na nagsara na. Ang task na ginagawa mo dito ay hard-coded lang. Ibig sabihin, hindi ito totoong task, kundi nakaprogram lang ito para magmukhang may ginagawa ka. Pero ang totoo,
walang task talaga na nangyayari dito. Fake lang ito. Fake task. Bakit fake task? Kasi walang value exchange yung pinapanood mong mga video dito. So, ito yung buong code ng AKQA na platform. At dito, sa file na chunk A48, buksan lang natin. Makikita mo yung code dito. So, dito, ayan. Pinapakita dito, kapatid, yung task ay simpleng pagpapakita lang ng URL galing sa infolink. Walang pinapakitang advertiser contract, tracking pixel, ad network integration o kahit anong proof na may nagbabayad para panoorin mo yung video. Kung walang advertiser na nagbabayad per view engagement, wala ring revenue na mapaghahati-hatian ng bawat isa. Kaya hindi sustainable at hindi totoong profit generating ang video na pinapanood mo dito sa loob ng platform. Dito sa code na to, kapatid, ayan, makikita mo yung seconds. So yung buong kondisyon na kumita ka ay nakaasa lang sa browser mo na nagsasabi kung ilang segundo yung papanoorin mo. Wala kang makikitang server-side proof o yung stream verification o ad views checker dahil client supplied lang yung seconds. Napakadaling i-automate o gawing fake gamit ang DevTools script. Kapag ganyan yung disenyo, hindi ito credible na earning mechanism, hindi ito tatanggapin na legit na advertising or legit na advertiser at hindi ito makakapagbigay ng tunay na profit. Ibig sabihin, gawa-gawa lang nila yung pinapanood mong mga video. Dito din sa file na to, may kita mo yung code na to hanggang dito. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Umaasa lang yung server sa bilang na ipinapadala mismo ng browser. Kung walang cross-check ng CDN server lag, sign playback, third-party ad verification, hindi ito magiging patunay na ito ay isang totoong advertiser. Kumbaga, it's a useless kasi makukuha lang yung profit mo once na i-click mo yung button. Sa madaling salita, hindi tunay na kumikita ka talaga. Yung reward na nakukuha mo dito ay user interface lang. Ibig sabihin, display lang yung ginagawa mo. Wala talagang kinikita dyan. So dahil walang value exchange, walang tunay na advertiser, at fake lang ang task na ginagawa mo dito, saan galing yung kinikita mo? Sa pera lang ng mga pinapasok ng bagong investor. Ngayon, dahil wala naman talagang totoong produkto at serbisyo, fake ang mga task dito, mga walang kwentang task, idagdag pa natin yung pagpapanggap ng website na ito na connected o affiliated sa isang legit na business. Yung buong pagkakakitaan dito, lahat ng pagkakakitaan dito, ay lahat yan ay sign ng isang Ponzi scheme. Bakit? Walang pagkukunan ng pera maliban sa pinapasok na pera ng mga bagong investor. So dito sa VIP package na ito, saan kukunin ang profit ng investor? Sa pera lang ng mga bagong investor kasi pinapaikot lang. Dito sa fund project, saan kukunin ang profit ng investor? Sa pera lang din ng mga bagong investor. Bakit? Kasi fake lahat ito. Walang project na connected dito sa website na ito kasi hindi naman ito totoong negosyo. Nagpapanggap lang sila na connected sa isang totoong negosyo. Impersonator lang ang website na ito ng tunay na negosyo ng AKQA. Sa individual reward, saan kukunin ang profit dito? Sa pera lang din ng pinapasok ng mga bagong investor. Kasi ito ang pinaka-source of income nila. Dito sa personal management fee, saan kukunin ng profit dito? Sa pera lang din ng pinapasok ng mga bagong investor. Sa sign-in bonus, saan kinukuha ang binibigay na pera dito kahit maliit? Sa pera lang din na pinapasok ng mga bagong investor. So lahat ng pagkakakitaan dito ay hindi galing sa produkto o serbisyo, hindi galing sa advertiser, kundi galing lang sa pinapasok ng pera ng bagong investor. Wala nang iba. Pinapaikot lang sa platform nito ang mga pera na pumapasok dito. Kapag nag-top up ka nga o nag-recharge ka, fake din ang ginagamit nilang payment authenticator. Bakit fake? Kasi gumagamit sila ng isang domain na hindi naman available. Pwede mong panoorin ang video na to dahil mayroon itong kinalaman sa mga paggamit ng fake payment authenticator. Malaki ang risk dito. Pwedeng ma-hack yung GCash account mo, at o kaya naman, kaya nila ginagawa ito, tinatago nila yung totoong pangalan o company o may hawak ng GCash account. Kapag fake ang payment authenticator at hindi tunay na GCash API, isa ito sa mga malalaking sign ng isang scam. So imagine, no, bakit ka gagamit ng isang fake payment authenticator
kung legit kang company. So ang review ko dito, ang AKQA tasking platform ay isang Ponzi scheme at isang task scam o task fraud. Bakit? Unang-una, ginagamit nila ang company details ng tunay na negosyo at nagpapanggap sila na connected sa negosyo na yon. At ito ay isang example ng brand impersonation at cyber squatting na kabilang sa mga fraud na platform. Pangalawa, ang task dito ay isang fake. Walang kwenta at gawa-gawa lang nila para may masabi na meron kang ginagawa kapalit ng kinikita mo kuno. Pangatlo, gumagamit sila ng fake payment authenticator na isang sign ng scam na mga platform. Pangapat, ang VIP package o yung structure ng VIP package at yung fund project ay isang sign ng Ponzi scheme na nabubuhay lang sa mga bagong recruit o mga bagong investor. Panglima, ang structure ng referral system ay isang sign ng pyramid scheme na hindi nawawala sa isang Ponzi scheme na activity dahil ito talaga yung pinaka-source of income ng platform. So ang AKQA na tasking platform ay kailangan natin iwasan, hindi magandang mag-invest dito at lalong-lalo na hindi magandang i-promote ang platform nito. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa platform nito? Ikaw ba ay kabilang sa mga team legit na magsasabi na ito ay legit? At maliban sa kumita ka na dito, ano pa yung dahilan mo kung bakit mo nasabi na ito ay isang legit? O kabilang ka sa mga team scam na nakita na itong platform nito ay isang task scam at task fraud? So comment mo sa baba ng video na to kung anong team ka. Team legit ka ba o team scam? Comment mo na rin kung bakit para malaman ko at nang makakapanood kung ano yung opinion mo dito sa platform nito. So dito nagtatapos ng topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilianto. Bye-bye!